in aid of legislation, ang notorious talaga na nalaman natin talaga yung First Engineering District sa Bulacan and itong Region 4B under Pakanan. Siguro, tanong ko lang kay Yusek Bernardo, ito bang, kasi may mga ilang distrito na nabanggit ko, no, titignan mo, ang lilit ng NEP nila, biglang lolobo. No? May nangyari sa Sibuyan, meron din sa ibang probinsya, na mukhang doon nagkaroon ng parking na tinatawag. So, pareho-pareho ba itong scheme na ito nangyari doon in selected districts no, na talagang lumobo? Ganito rin ba nangyari? At nandito ba yung mga substandard and ghost projects? Mr. Chair, tungkol po sa substandard projects, I cannot, wala po akong masasabi doon kasi doon po sa kalakaran ng binabanggit ko sa inyo kanina na meron pong nagbebentahan or nag-aalok ng proyekto, nangyayari po yun, yun ang pagkakaalam ko. But definitely doon po sa substandard or ghost projects, wala na po akong kwan doon hindi na po nasusubaybayan. I think that even the proponent themselves cannot track the implementation of the projects. Kasi nga po, basta na-release lang po yung pondo, meron na pong, kumbaga, nagkakaroon na po ng transaction doon, basta po na-release na yung pondo. So, whether naging ghost po yun or hindi or what, yung pong proponent or whoever, maaari po ay hindi na po nila alam yun. Yun po, Mr. Chair. So sige, huli na lang. RD, no, bago ko iwanan to, no, I still have 3 minutes. Yung high tone and yung high tone construction in Sunwest, no, familiar ka dahil ulitin ko lang, familiar ka dito sa dalawang construction corporate kasi karamihan or bulk, the majority of the big projects na nakakuha sa iyong region ay sa dalawang korporasyon na ito. Familiar ka sa dalawa? Your Honor, familiar ako because they are part of the top 15. But again, Your Honor, since that contractor is also the subject of the pending case against me, I respectfully invoke my right against self-incrimination. Okay na yan. Basta alam mo, siyempre familiar ka. Alam mo rin ba na kay itong pag-aari ni Saldico ito? You may or may not answer, pero alam mo bang ito'y pag-aari ni Congressman Saldico? No, Your Honor. Okay. Anyway, siguro move tayo. I'll just reserve the others for my second round. Pero yung po sa wrong coordinates total na pag-usapan kanina, siguro pwedeng sagutin ni Yusek Bernardo, Yusek Bisnar. So ito po ay sadya at this was deliberate para po maitago ba yung mga ghost projects or substandard? Ito ba ano ba ang rason bakit nagkaroon ng deliberate submission of wrong coordinates? Mr. Chair, again po, no, whether it was deliberate or not, we cannot really answer on behalf of the ones who submitted. Pag ito po ay mga naabutan lang po namin, ang amin lang pong ginawa ay yung factual by checking the coordinates and yung actual na location. But as to the intention in submitting, we cannot answer po, Mr. Chair. So kanina nabanggit nyo, no? So just to confirm, ilan po yung projects na confirmed na, sa buong investigahan nyo, ilan lang yung ghost and lodged under wrong coordinates? Ilan yung total? Pwede rin si Yusek Besnar, parang siya yung Mr. Chair, we will have to await the final number from the ICI until we finish this validation. Again po, we are still finalizing the list. Ayaw po namin magbitaw na salita na baka mamaya po ay makuryente po kami. So we are finalizing and as soon as practicable, we will release the list with the corresponding results of wrong coordinates and ghost projects, Mr. Chair. So, paano po yung iba ron? May mga nandun din sa list ng wrong coordinates na kumbaga lehitimo o legit na proyekto na meron delivery. Doon sa mga hindi ghost, no? Of course, meron, wala kayong idea kung ilang percent ang na-deliver or legitimate projects? Yung percent po, we have the numbers po, Mr. Chair. Kaya lang po, ayaw po namin munang ibitawan. Baka nga po subject of validation pa. But within that figure, meron pong mga nandun yung structure sa PCMA coordinates. Meron din po talaga na
ibang coordinates, wala Nadamay. po sa parehas. Opo. So ibig sabihin nito, no, Mr. Chair, hindi naman sa inaano natin yung mga contractors na may mga nadadamay dito, mga lehitimong contractor na meron delivery na nasama po dito dahil nga po ginulo nila kung sino man ang nagpasa ng mga wrong coordinates, may mga nadadamay dito, mga lehitimo at yung mga merong delivery at meron pong projects na nagawa. Possibly, Mr. Chair. However, meron po kasi ding proseso on the paglipat po ng coordinates. So we will have to check. Yun din po yung subject of validation kapag nga po nasunod sa proseso yung kanilang paglipat ng coordinates at hindi po sila nagpapalusot lang na nagtuturo ng ibang proyekto. The reason I ask, Mr. Chair, or I bring this issue up, of course, we are for the reforms. Itong gusto natin matuntong kung sino talaga yung may mga kinalaman dito sa mga ghost and substandard projects. But infrastructure program has to continue. Hindi, alam natin may show cause order tayo. Show cause tayo ng show cause, no? Pero yung infrastructure projects, this is the engine of growth, economic growth. Kailangan magtuloy-tuloy. And my worry, Mr. Chair, marami sa mga contractors natatakot na raw mag-bid kasi nga mga nadamay sa mga wrong coordinates at iba pang issues, no? So, do you confirm, again, Yusek Bernabe, pwede po mangyari, no, na marami palang mga may delivery na nadamay po rito? Possibly, Mr. Chair. Possibly. Yun na po, sana po bilisan nyo ang pakiusap natin na maklear na yung mga lehitimong meron delivery because infrastructure projects should not stop. No, sabi ko nga, may showcase tayo, pero yung showcase natin na meron tayong ginagawa na maayos should not stop. So sana mabilis lang na maklear to para now that we have approved already the reformed General Appropriations Act na magsisimula na rin yung mga projects, kailangan mag-bid naman, may mag-bid, may sumali. Ngayon daw, natatakot na yung iba. So yun lang yung pakiusap natin, sana bilisin po ng DOJ at iba pa. So, last question, Mr. Chair, ano pong maaring recourse ng mga legitimate contractors na naapekto ng mga wrong coordinates para at least tuloy-tuloy na sila po ay makasali pa rin, no, sa mga proyekto sa darating na para tuloy-tuloy pa yung ating proyekto at yung engines for economic growth, ika nga. Yes. Actually, Mr. Chair, doon naman po sa listahan natin, no, kahit naman po sila ay part ng list, kaya lang, while we are still pending validation, hindi naman po sila na-terminate ng contract. Hindi rin naman po sila kinasuhan. Yun pong mga pending cases as of the moment, ito po talaga ay yung mga found to be ghost or substandard. So hindi naman po kinasuhan lahat ng mga nandyan at hindi naman po talaga naapektuhan yung mga 400 na suspected na baka lang po na ligaw ng lokasyon, Mr. Chair. So tuloy-tuloy pa rin po ang ating infrastructure program. Yes, again, sabi ko nga, Mr. Chair, yung show cause natin, yung ating pong pagtugis sa mga talagang mga tiwali at may kinalaman dito, kailangan magtuloy-tuloy, yung galit, pero yung pong mga maayos na makailangan din natin for our infrastructure projects. Thank you, Mr. Chair. My time is up. Thank you. Senator Win Gatchalian is recognized. Thank you, Mr. Chairman. Maraming salamat po.